Ano kaya ang mga plano o susunod na mga gagawin ni Vice President and Secretary Sara Duterte ngayon pong panahong ito at buwang ito at sa mga susunod na araw, matapos nga po niya kanyang aminin na in public na yung unit team ay doon lang yan sa 2022 presidential election, during election lang. So halos 2 taon bago siya nagsalita na wala na ito. Pero sa June 30 pa ang opisyal na pangalawang taon nila bilang Pangulo si Pangulong Marcos at Vice President si Sara Duterte, hindi ba? So ilang araw na lang at eksaktong 2 years na sila, pero ito na nga, wala na yung unity. Kung hindi po ako nagkakamali sa akin pong opinion at analysis, si Vice President Sara Duterte ay inilagay bilang Secretary ng Department of Education ni Pangulong Marcos dahil sa sila'y magkasama at noon ay may unit team pa. May pagkakaisa at pagtutulungan pa. Malinaw yon. At ngayon, na inaamin niya ng pangalawang Pangulong wala na, ay ano ang dapat gawin? Ano sa tingin ninyo? Siya ba ay dapat pang manatili as Cabinet Secretary? Or sa kabinete o cabinet position bilang Secretary ng DepEd? Siya ba ay dapat tanggalin na ni Pangulong Marcos? Tinatanong ko lang po. Or mag-resign na lang dahil nga sa wala ng unity. Kasi kung nung may unity pa sila, marami mga batikos si dating Pangulong Duterte, Mayor Baste Duterte at Pulong Duterte, in other words, ang kanyang pamilya, wala ni minsan na ginawang pagtatanggol si Sara Duterte kay Pangulong Marcos tungkol sa batikos ng kanyang pamilya. At wala rin tayong nadinig in public na pronouncement o announcement na kanyang pinapaalalahanan at pinakikiusapan ng kanyang pamilya na tigilan ang mga batikos kay Pangulong Duterte. So vice versa, walang suporta kay Pangulo Marcos at wala rin siyang inihayag ng pagtutol sa mga ginagawa ng kanyang pamilya. So madalit sabi, nang ibabaw ang mga no comments o parang dead man lang. Madali ang dating, sabi nga nung iba dyan, salitang kanto, parang namamangka sa dalawang ilog. Kakampi siya ng gobyerno, pero kakampi rin siya, siyempre, ng kanyang pamilya na mga anti-Marcos, anti-government. So dahil sa kanya na nanggaling na wala na yung unity team na naging dahilan, posibleng dahilan, kaya sa inilagay ng Pangulo dahil unity, pagkakaisa, magtulungan, kaya ginawa siyang cabinet secretary o cabinet position bilang mataas na opisyalis ng DepEd. Eh ngayon, wala na ito. Anong dapat gawin? At hindi pa ho tapos, hindi naman ho malinaw kung ano at hanggang saan. Malalim ang complicated at bloodshot relationship between President Marcos at mga Duterte. Between First Lady Lisa Araneta Marcos at Vice President Sara Duterte. Yun po, malinaw yun. Hindi pa ho tapos yung isang yan. Complicated, mabigat yan. May problema na, may gap na. Yung budget, kung sa pinggan, may lamat na, nabasag na. So, anong dapat gawin? Tanggalin o mag-resign? Palagay ko, abogado naman siya, vice president siya, secretary, alam niya kung anong dapat gawin. At kaya nga sabi ko, kaabang-abang, ano kaya ang kanyang gagawin sa mga susunod na araw? Siya ba ay kakampi na, lalantad na bilang kasama na sa mga anti-Marcos, or siya ba ay ano ba talaga ang kanyang pupuntahan? Kasi ang mga mamamayang Pilipino ay nag-aabang dyan at katunayan ang feedback o comment, reaksyon ng maraming Pilipino sa social media at sa mga lehitimong media, sa mga public opinion, halos isang panawagan, majority ng panawagan, ay dapat mag-resign na siya as secretary. So, pabayan natin, siya ba'y magre-resign o dapat tanggalin ng Pangulo? Dahil nga ho sa ganitong sitwasyon na hindi na siya malapit sa mga kinaukulan. At katulad ng dating natalakay ko noong mga nakarang araw, hindi na nga siya regular nakasama sa mga cabinet meeting. Hindi nakasali sa mga sensitibong events
sa Malacanang o sa labas ng Malacanang. Katulad ng Independence Day. Siya ay nasa Davao, pero maraming activities sa Maynila, especially sa Malacanang, nung humarap ang Pangulo sa maraming mga ambasador, mga kinatawan ng iba't ibang bansa na nakikisa sa Independence Day ng Pilipinas, 126 days year ito. Wala ang pangalawang Pangulo sa Malacanang. Dapat nandun siya. So, di ba? Anyway, naipaliwanag ko na yung ibang mga backgrounds. Kaya abangan natin ano sa palagay ninyo ang kasalukuyang nangyayari at dapat mangyari. Malaya kayo, maging professional, maayos at marangal na mga comment dahil nababasa ito ng marami mga followers, milyong mga supporters at followers po ng ating mga channel, MA Pinoy TV at Mike Abby Opinions. Okay? Yun po yun eh. At sunod na ating pag-usapan, naku, ito na. Nag-aaway-away na yata yung mga local executive. Sa Pampanga, nag-aaway na yung governor at saka ang mayor ng Porac. Diba yung Porac, Pampanga, ni-raid ng PAOK. Diba? Presidential Anti-Organized Crime under Retired General Cruz. Na-recover ang maraming mga operasyon ng Pogo na pinagdudahang espiya na nga. Dahil na-recover yung mga uniforme at sapatos, mga medal ng People's Liberation Army o mga sundalo ng China. Bakit nakapasok dyan sa may lalawigan ng Pampanga? Kung paano nag-ooperate, nagtutulakan na po ang mga local executive kung sino ang merong pananagutan dyan. Yung sa Tarlac, hindi pa ho tapos dahil suspendido na ho yung Mayor Goo, pero hindi pa tapos ang issue dyan. At dito sa lumabas na report na nabanggit ko na rin, ayon sa PAOK, ay 49 lang ang legal na Pogo operation sa Pilipinas. Pero ang nag-ooperate daw, ang illegal, mahigit na 300. Paano sila nakipag-operate? Paano sila nakapag-operation? So, kinonsinti ba ito ng mga local executive? Imposibleng makapag-operate ang negosyo sa isang lugar nang hindi alam ng mayor o hindi alam ng gobernador o ng mga local executive mula barangay. Kasi under the law, bago ka magnegosyo, kuha ka ng barangay clearance, city hall or municipal clearance. Ganyan po hanggang sa governor's office. Ganun po yan. Hindi pwede. Kahit na maliit na negosyo, karinderya or na may lisensya or anumang maliit na business o malaking business lalo na, hindi pwedeng itayo yan kung walang clearance from barangay. So bakit sila nagkakapag-operate? Ngayon, yung 300 na mga company ng operasyon ng Pogo, wala naman binabayarang buwis yan. Dinadaya tayo. At nagiging front pa ng mga pro-China or maaaring espiya ng China sa Pilipinas. Di ba napaka-mapanganib? Threat na nga sa national security. At ngayon ay nabalitaan ko nga na hindi na ho maganda ang palitan ng mga akusasyon at paliwanagan ng Governor's Office at ng Office of the Mayor ng Porac, Pampanga. At sa ibang mga bayan. Ganon din. Katulad sinabi ko noong nakaraan, bakit kay Mayor Vico Soto ng Pasig? Mayroong political will siya totoo. Batang mayor, kanyang ipinasara ang lahat ng sugal na operasyon ng Pogo sa Pasig. Walang nakaharang. Wala na kayong sugal doon. Bakit hindi magawa ng iba? Pera-pera ba yan?